Ang sa akin ay, ano kasi, totohanan na ano, na itinuring ko talaga siyang ano, parte na ng pamilya ko. Kaya nahihirapan ako, nahihirapan akong balansehin yung mga bagay-bagay. Ito na. Ito na. Kasi 'pag binasa mo yung mga komento ng mga viewers, tama rin naman, may katwiran. Bakit mo ipapakulong si Bongga Business, kawawa naman. 'Di ba siya nga ang, malaking naging contribution sa YouTube channel mo, nagka-million views siya, kaya lalong umangat yung channel mo. Tapos, kumita ka na roon, ngayon ipapakulong mo pa yung tao. Ka-business, business ka-business Papadino Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan. Ang mga tao Patalastas po muna tayo sandali lang po, mga minamahal naming mga ka-business. Kami po ay dealer ng lahat ng klase ng mga sewing machine. Meron tayong brand new, slight use, second hand, at meron din po tayong mga high speed, aging, piping, button hole, button sew, at iba't ibang uri pa po ng mga makinang ginagamit sa pananahi. Kami rin po ay tumutulong sa mga gustong mag-put up ng kanilang sariling patahian. It's either a tailoring shop or garments, dress shop, para po kayo ay may i-guide namin kung anong mga sewing machine ang inyong kakailanganin. Please po feel free to inquire at kami po ay magiging masaya na kayo ay aming paglingkuran. O tuloy na panonood mga ka-business! Bira! Ayun na, Boss, naka-record na. Anong balita, boss, kay Bong? Nakita mo si Bong? Oo, boss, kahapon kasi nung papunta akong pabiling pyesa, nakita ko siya, nadaanan ko siya. Actually, nalagpasan ko na siya. Sabi ko parang si Bong yun, sabi ko sa side. Kaya binalikan ko bumalik ako. Sakto siya nga, sa gilid lang ng kalsada, sa kahabaan ng Sabarte Road yun, boss. Siya may Sabarte Road. Saan banda roon? Sa may, malaking grocery, Masway siya. Yun yung alam kong pinaka-landmark lang. Kasi yun yung nakita kong nakita kong, kasi maraming puno kasi dun puno, parang parang, Yung grocery na malaki yung parking? oo yun. Pero sa kabila siya, sa kabila, bandang baba konti. Okay. Siya. So, kaya pala hindi na siya nakikita dito sa sa gawing Sampaguita. Dahil Oo, talagang nag-iba siya ng lugar. Oo. Natanong ko nga sa kanya, sabi ko sa kanya, dito ka ba? Sabi niya, balikan kita dyan kasi bibilang kita ng pagkain. Sabi ko, bilang ako pagkain. Okay lang, ayos lang ako. Sabi niya nga may pera ka pa? Sabi niya, oh, meron pa. 50 na lang to, sabi niya. Yun nga, iniisip ko nga, balikan to kasi nga, yung pera ko pambiling pyesa Hindi ko alam, baka ma-short ako Ngayon, dito ka lang, balikan kita, sabi ko, bibilang pagkain. Pagbalik ko, wala na. May boss, baka may nabanggit ba siya sa iyo? Ano bang concern niya? Bakit nagawa niya yun? Napanood mo ba yung vlog na winasak niya yung bahay? Ay, hindi Ang last na napanood ko, yung sa police station, pero hindi ka natapos. Oo. Hindi kaya ako nagpasya ng ganon kasi nga, pambira yung pinagawa kong bahay sa kanya. Oo. Di ba yun yung pinaka-special sa lahat ng pabahay? Oo. Walang Diyo. Winarak, tinanggal yung mga bintana, yung mga jalousie, yung frame ng jalousie, di ba? Aluminum yun. Binaklas niya, tapos sinira niya yung kesame para madukot niya yung mga wiring, lahat ng wiring. Yung linya ba, yung pagkaka-install ng wiring, di ba, nasa kesame yan, may layout yan
Buti hindi siya na kuryente. In-off niya yung main switch, yung sa labas, kasi nasa labas yung ano nun eh, yung pinaka-main na nakadugtong doon sa metro. Marunong no? So, napag-iisip nga rin ako kasi yung mga outlet, mga saksakan, yung switch, lahat yung baklas. Hindi kaya may kasama Parang siya. merong parang merong kasama, no? Hindi ko naman check kasi hindi rin naman nakita ni Ate Ninette eh. Pero yung mga pagkakaputol ng wire, merong ginamit na para doon talaga eh. Gamit. Oo. Kasi kung siya imposibleng di ba? Alam mo naman yung kapasidad ni Bong. Yes, so yun nga ang yun ang aking isa pa sa iniisip ngayon. Ang problema, hindi siya kumaharap sa akin, hindi siya nakikipag-usap. Di ba nung mga nakaraan meron ng ginawang salaysay na nangangako siya na kapag inulit niya yung ganyan, kasi dati binenta yung mga pintuan naman. Napanood ko yun. Nangako siya na hindi niya na ulitin. Actually, yung mga ganyang action ko para sa kanya ay masasabi nating desperate move eh. Kasi kailangan ko sumugal para sa kanyang kapakanan din eh. Wala nang, ewan ko lang kung ikaw, meron ka pa bang may sasuggest na pamamaraan? Ang pinakalayunin ko, baka sakali na magtanda. Kasi nga dati, nung nakulong siya dahil dun sa mga pagpaklas niya ng mga pintuan ng bahay, ilang araw din siya ron sa kulungan ng barangay. Sa barangay lang yon ay nag-iba yung gawin niya. At nagsisi siya, humingi siya ng tawad, nangako, yun nga, hanggang sa pumirma siya ng salaysay. Pero bagaman ganun, yan, naulit na naman. Kalungkutan lang kasi sobrang nasaktan ako. Yung buong sistema nung nakita ko yung bahay. Sira. Pero sa akin kuya, sa ganung kasi kilala ko naman siya na-observe ko naman ni dati yung mga niya, gawin niya. Tsaka nung nandyan sa inyo, okay naman siya. Pero pinaka-the best kasi dyan kuya, sa akin lang Hindi, okay lang. Kailangan ko rin yan yung mga ganyang suggestion. sa mga nakakasama yan. Kasi gaya ng sabi mo dati, nakulong na siya, kumbaga binigyan niyo ng example, nag-iba yung gawi. So, ganun tayo kasi yung katotohanan na mapupunta ulit sa labas tapos makakasalamuha ng iba, tapos iba na naman yung papasok sa niya, masusunod sila na naman o kaya mababarkada, kaya tinasabi. Kaya hindi mo maalis sa kanya yun. Kasi yung mentality niya kuya, alam mo naman, galing siya sa labas na hindi naman katulad ng abot ng isip natin. Kaya kung ano yung alam niyang ginagawa ng mga kasama niya, akala niya siguro yun tama. Hindi, yung sa bagay naman na yan ay tawag nito, may pangyayari kasi na para bagang na-observe ko sa kanya nung nandito siya sa ka-business house na parang natitikis siya, o ibig sabihin ay nawawala yung kanyang karapatang pantao dito lang siya sa bahay. Pagkaman hindi siya nagsasalita ng ganon kasi nung nandito maayos naman talaga, malinis, matino. May mga sinasabi siya sa akin na hindi naman direkta mismo na namimiss niya nga raw mga lakal, yung mga ganong kasakali niya ba. So hanggang sa kami ni ate mo, pumayag kami na o sige, mga lakal ka, pero pagkatapos mo mga lakal, babalik ka lang din dito. Para at least, meron ka pa rin bakod, no? Kumpara doon sa malaya ka, hindi kasi lahat ng malaya ay sobrang laya ay mabuti, di ba? Ngayon,
Pinayagan namin ng siste nga lang nung una, bumabalik, tapos sa katagalan, 2 araw na hindi bumabalik. Oo, tapos sorry kuya, sorry, pasensya na. Sige lang, ganyan. Tapos eto ngayon, tumagal na ng tumagal na hindi bumabalik. Yung mga kasama niya na binabanggit mo, muntik na nga ako mapaaway rin. No? May vlog ako na muntik na talaga kasi kainuman niya yun eh. Pero maayos na rin, inayos ko na rin yun. Tulong ng damdamin. Ngayon, ganito, ano kaya kung samahan mo ako kung hindi naman kalalabisan para hindi ako masyadong familiar doon sa alam ko yung sinasabi mong grocery na malaki yung parking. Masway ba pangalan nun? Masway, boss, Masway. Iset natin kung bakante oras mo. Sige, boss, kasi... Tapos, hindi muna ako magpapakita. Oo. Para... May mali ko dapat pala. Hindi niya muna nakita pala. Mali na... hindi ko kasi napanood yung last na vlog mo. Ang naano ko lang yung sa unahan nung galing kang police station. Kasi pinanood ko lang nung may nagko-comment na dun sa video. Sabi ko, ganun ba? Chat ko, actually, tinawagan ko rin si Papa Dinis. Kaso, busy siya. Nagluluto pala siya noon. Nung binalikan ko, wala na siya doon. Kaya useless din, sabi ko, baka masayang lang yung punta nyo kung ikutan nyo, sabi ko. Kasi yun nga, kasi natanong ko pa siya eh. Sabi ko, matagal ka na dito? Sabi niya 5 buwan. Parang nakita pa kita nung nakaraan lang na nag-probinsya kayo sabi ko sa kanya. Oo, kasama pa ako dun. Sabi niya, hindi pa ganun katagal, sabi ko. Yung tour sa Leyte. Oo, kailan lang yun, di ba? Wala pa naman 5 buwan yun. Kaya sabi ko, sige, balikan kita dyan. Wala man, hindi ko na nakita pagbalik. Meron ba siyang nababanggit tungkol sa akin? Meron ba siyang hinanakit? Meron ba siyang, alam mo yun, sa loobin? Okay Wala, lang. Sabihin mo lahat dito, okay lang, walang problema kasi makakatulong sa akin yon kung paano ko ikakamada yung aking magiging approach. Kasi hindi naman ang pinakalayunin ko ay pinsalain siya kundi masagip pa rin. Yun pa rin ang aking Kasi alam mo naman, di ba si Bong, kinasangkapan yan para sa kapakanan ng aking YouTube channel Sabi pa nga, hindi ako maintindihan Sabi nila, for views lang daw. Hindi ko naman sinabi na panoorin nila Basta yun ang upload ko. Kaya lang, problema lang, ay kadating talaga kay Bong mataas ang views kumpara sa ibang vlog. Anyway, nasa viewer naman yun hindi na natin wala tayong control doon. Sa akin lang ay bagaman ganun ang iniisip ng iba, pero yung sa puso naming mag-asawa, hindi ko siya, alam mo yun, hindi ko siya basta may dahil malaki ang kinalaman niya patungkol sa ka-business official alam mo yan di ba? Kaya minsan nagmumukha akong tanga pero inilalaban ko pa rin. Ang mahalaga sa akin kung ano yung nararamdaman ko para sa ikabubuti niya. Wala namang problema diyan sa mga komento ng iba. Importante tayo, di ba? Alam natin sarili natin. Baka natakot kaya baka napanood niya yung vlog mo. Alam ko talagang takutin siya. Pero hindi ko naman ina-expect na magpapalayo. Kasi malayo na yun, iba na yung ruta niya Kabarte na Pero sabi naman niya, di ba nangangalakal siya dati? Baka napandaan lang. Pero nakita ko kasi pahiga siya sa sa gutter. May dala siyang damit na isa. Saan daw siya natutulog?
Hindi, nung tinanong ko kasi siya, magpapahinga pa lang siya doon sa maglalatag siya ng gutter sa ano eh. May dala siyang isang damit, lalatag niya doon sa gilid ng gutter. Sabi ko nga, doon ka, wag dito kasi nga, maliit lang yung semento, doon ka na lang sa gilid doon at babalikan kita mamaya, sabi ko. Yun nga, nung pagbili ko ng pyesa, wala na siya. Mayroon bang nabanggit sa kanya? May nabanggit ba siya sa iyo na medyo sensitibo? Okay lang, pakiano mo na lang dito. Sabihin mo na lang Wala lahat. Kasi, Yung mga reaksyon niya na limpiwa, tinanong mo ba siya na bakit ka umalis? Mga ganun ba? Ano yung wala naman gesture niya? kasi lagi niya sasabi. Okay lang, ganun lang lagi, ganun lang lagi yung sagot sa akin. Okay lang ako. Sila kuya, okay lang. Ganun lagi yung sagot niya. Kilala mo si Bong, parang kumain ka na, okay lang. May pera ka ba? Hindi, ayos lang ako. Ganun lagi yung niya. Kaya sabi ko nga, alam ba nila kuya? Dapat alam nila kuya to kasi para at least nag-aalala sila. Hindi, okay lang, ayos lang. Ganun siya lagi. Wala siyang parang yung salita niya parang playing safe din parang gano'n. Pero sa tingin ko wala namang problema sa kanya na siguro sa akin lang, yun nga gaya ng sabi mo kanina na yung pangangalakal niya, nahanap-hanap niya siguro. Ayun nga, alam naman natin yung ating position Kumbaga alam naman natin yung ating limitasyon. Kaya sinabi ko na kanina, lahat naman tayo may karapatan, no? Oo. Na ang tao, yan ay karapatan niya. Kaya lang kasi, kung ikaw ang lulugar doon sa nagmamahal at nagmamalasakit at kamag-anak, iyong pagtuturing sa tao, kaya hindi mo may iwasang umaksyon, di ba? Kasi halimbawa, kapatid mo talaga yan, bagaman yun ang pagtuturing ko sa kanya kaya lang hindi nga lang talaga kami magkadugo. Pero alam mo yun hindi ko na kailangan ipaliwanag pa sa'yo ng mahaba yan dahil na-obserbahan mo naman yan dito Ano gagawin natin? Di ba bilang kapamilya? Hayaan na lang. Kasi ganito may mga technicalities kasi dyan na yung sa legal aspects. Unang-una, yung bahay ay talagang sa kanya yun. Diba? Marami ng mga vlog na nagdaan na yun talaga pinatutunayan ako mismo na yun ay binigay ko na sa kanya. Wala namang pagtatalo ron Kanya na nga yun At andun yung katotohanan na alam rin naman namin na siyang may karapatan kung anong gusto niyang gawin doon sa bahay dahil naibigay na sa kanya na yun di ba? Oo. Kaya lang kasi, kung ikaw pa mag-anak na nasa matinong kaisipan at gano'n ang ginagawa ng iyong mahal sa buhay, hayaan mo lang. Yun doon kasi yan. Walang question doon sa sa pagdating sa usaping karapatan ni Bong yun. Kasi kanya na yun. Walang question doon Alam naman natin yun Kanya naman na talaga yun Kaya lang bilang kuya nga Halimbawa ikaw, kuya ka, yung kapatid mo ganun ang ginawa ron sa binigay mong bahay. Dahil nga alam na alam mo, dilat ang mata mo na ang dahilan ay yung bisyo. Pinagbabawal na gamot, malabis na pag-inom ng alak. Hayaan mo lang hanggang sa kalbuhin niya yon hanggang sa bahala ka sa'yo naman na yan Di ba? Pagka ganun, walang malasakit. Di ba? Pwede yun. Kaya lang, wala nga lang talagang malasakit. Di ba? Parang kilala mo na siya, ganun. Ang sa akin ay kasi totohanan na na tinuring ko talaga siyang parte na ng pamilya ko. Kaya nahihirapan ako Nahihirapan akong balansehin yung mga bagay-bagay. Ito na. Kasi pag binasa mo yung mga komento ng mga viewers, tama rin naman May katwiran.
Bakit mo ipapakulong si Bong ka business? Kawawa naman. Iba siya nga ang malaking naging contribution sa YouTube channel mo, nagka-million views siya, kaya lalong umangat yung channel mo. Tapos kumita ka na roon, ngayon ipapakulong mo pa yung tao. Binigay mo naman na yung bahay. 'Di ba? May ganong komento. Tama. Tama yung komento na yon. Tama yung ganong tawag nito, conclusion. Mm-mm. Pero hindi ako sang-ayon. Diba? Naiintindihan ko yung ganong klaseng mga opinion. Pero hindi ako sang-ayon. Ano gusto? Kasi At nga, saka, nandun hindi kasi siya, ano, hindi siya basta lang kilala ko. Hindi siya basta lang na-vlog ko kasi. Yun eh. Kaya kumikilos ako bilang kuya. Kasi wala naman talaga sino bang magmamalasakit dyan para siya turuan. Sa mga nagdaan pa, yung mga kamag-anak niya ron sa Blooming Treat, may mga nakikikwento sa akin na off-cam na lang yun, mga nagawa niyang mali. No? Pero hindi siya nalalapatan ng disiplina. Nasanay siya sa ganun eh. Hindi siya nalalapatan ng disiplina kasi lalayas lang siya eh. Matatanda na yung mampun sa kanya, di ba? oo. So ngayon, suntok sa buwan ito. Pero sige lang. As long as nararamdaman ko sa puso ko na yun ang gustong gawin, gagawin ko. Hanggat ganon. Pero pagka hindi ko lang ayaw ko lang magbuhat ng bangko na para bagang ang bait-bait mo naman ka-business, hindi. Yun lang yung pakiramdam ko, yun lang ang nararamdaman ko. Ngayon, pag halimbawa dumating sa punto na ayaw na ng puso ko, at least ginawa ko lahat. Wala akong regrets maging sa sarili ko, di ba? Oo. Kasi unang-una, ikaw yung ano yan eh. Ikaw nakakaramdam yan eh. Ikaw Kung may nangyari magdadala. sa kanya, sino mag-aasikaso sa kanya? Yung mga nagkokomento ng ganon, bagaman na totoo at tama rin naman yung kanilang opinion, kaya nga lang, inuulit ko, hindi ako sang-ayon. Hanggang komento lang naman sila eh. Sino kikilos? Pag may nangyari kay Bong, di ba si Kuya pa rin? Mm. Saka yung ano, yung isip ng pagpapakulong, baka inisip nila forever na, ganun. Hindi ganon. Oo. Kaya Hindi. na over lang siya, na exage lang masyado. Oo, kasi hindi rin naman may kakailan. Maraming nagmamahal kay Bong na viewer. Maraming tagahanga yan. Ikot, nakakahiya naman sa iyo eh. Maabot na. Hindi naman. Nakakailang oras na tayo, ma'am. May metro pala tong pag-uusap natin, pambihirang taglay. Ay, Pero kung ikutan mo ngayon dun, boss, Ha? sa tingin ko, malabo pa sa sabaw ng pusit kahit ikutan mo ngayon dun. Kasi, Oo. alam Nakatunog niya na yun. Oo. Oo, yan na yun. Basta, at least nagkaroon ka lang ng idea na nagagawin na siya doon. Oo. Hindi rin kami mapakali ni ate bagaman pinipilit ko maging normal ang lahat. Saya lang sa mga vlog ko. Kaya lang, talagang sumisingit. Sa dito, birang taglay ito si Bungo. Kasi hindi mo pwedeng itchapwera o isang tabi yung mga moments na ang lambing niya kay kuya, di ba, kay ate. Talagang andun yung pagpapakita niya ng, alam mo yun? Yayakap, di ba? Kaya paano mo, kumbaga ikaw ngayon, paano mo tatablahin yung tao na ganyan? Tapos may kinalaman pa kung bakit ganito sitwasyon ko sa YouTube. Di ba? Kasi ang
opinion ng iba, hayaan mo na lang siya. Wala nang pag-asa yan. Di na mababago yan. Buhay niya naman yan eh. Nagawa mo na lahat. Yun nga rin ang sabi ko sa sarili ko eh. Nagawa ko na lahat. Eh kaya lang ngayon na nandito na sa ganitong sitwasyon, ayan na naman. Pakiramdam ko meron pa rin na parang gusto kong subukan na hindi ko pa nagagawa. Alam mo yun, di ba? Natsa-challenge ako eh. The same time. Ukaw na yan. Baka hindi ko naman huli ang lahat. Ikaw pa, kaya mo yan? At saka tawag nito, ako matibay ang pananampalataya ko na kapag may alaman langit, wala namang imposible. Diba? At saka ako, hindi ko ginajudge si Bong. Dahil lang tayo mayroong mga mali sa buhay, diba? Ang gusto ko lang sa kanya, maalis siya sa ganyang sistema. Kasi nakakatakot, pagka halimbawa, tulad niyan, mayroon na tayong isipan tuloy ngayon na baka may kasama siya. Kasi yung ginamit sa pagkat ng mga wire, gamit ng marunong eh. Diba? Eh paano kung utu-utuin yan at mag-akyat bahayan at madali yan, diba? Ngayon, okay lang kasi sa bahay niya mismo ginawa. Eh paano kung sa ibang bahay na? Yung mahirap to. Sige na, napakahaba na yata ito. May gusto ka pang sabihin. Nga pala, bati ka muna at i-upload ko ito, Boss Buds. Ay, lahat ng business. Umiyak si baby. Baka ikay madali. Patingin daw. Oo. Ay, Teo. Sige. Baka maano yung Oo nga. algorithm. Baby pa siya. Oo, may iyak. Oo. Yan. Ganyan pa man pag Kumusta kayo dyan? Okay naman boss, basta pag sakaling masilayan ko ulit ang kanyang bunbunan kita. Sabihan kita. Hindi ko kasi expected na ganun na yung sitwasyon niya na alam ko lang hinahanap mo siya. Kaya wala rin naman sa isip ko na dapat pala hindi pa ako nagpakita ganun or Okay lang yun. Wala ka namang naging ika nga mali. Wala naman. Okay. Kasi at least nagkaroon ako ng info na doon pala sa area na yun, di ba? Yun siya. At nagkaroon tayo ng info na talagang dumidistansya siya rito sa Sampaguita. Kasi malayo-layo na rin yun Quezon City na, di ba? Ibang area na. Pag boss, papasyal pala ako dyan, yung ko ni Pops, na lang ako. Yung alin? Nakachat ko na si Pops. Oo. Nakachat ko na. Anytime. Kunin mo na dito kasi para mapakinabangan at saka hindi dumudumi lang parang nag-create na ng amag. Sige boss. Ingat boss ingat. Salamat na marami. Bati ka muna sa mga ka-business natin. Ay, mga ka-business natin yung minamahal. I miss you all. Kumusta po kayo? Ayan. Ayun na mga ka-business si Boss Buddy. Thinking Body. Salamat sa info. Salamat boss. Sa oras. Okay ba? Kumusta si Renji, si Power Ranger? Wala nung nakaraan, nagkita kami sa parking. Oo. Ewan ko, iba na naman ata bahay nun. Lumipat ata Lumipat ng bahay? Oo, ata. Kasi nagbi-business din ata. Nagtindahan sa malapit sa school ata, sabi niya. Okay. Oo. Ayun na mga business, ito muna yung update ko sa patungkol kay Bong. No? At salamat na marami sa inyong pagsubaybay. Kahapon lang yun. Baka isipin ng mga viewers nung baka matagal ng panahon na nakita. Kahapon lang yun. Baka isipin nila. Hindi ko Panoorin nagbigay ko rin yung vlog mo mamaya.
Boss, sige, boss. Sige. Nagpapap Huwag kang sa mag-skip akin ng- kanina, pagising ko, nakita ko nga, kaya nag-message na ako sa iyo. Sige na. Okay. Huwag mag-skip ng ads, boss, ha. Opo. Salamat. Thank you. Ingat. Ayan mga kabat Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Dio Steve, mahal kayo.